Bakit tila yata itong mga huling araw, puro kapalpakan itong ginagawa ng ombudsman? Anong nangyayari dito sa tanggapan na ito? Iyan ang pag-uusapan natin ngayon sa araw na ito. Ito po muli si Attorney Mike Operario at isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Ay, talagang pag-uusapan po natin yan itong araw na to, itong si Totoy Bibo, itong si Ombudsman Remulla, mga kababayan. Dahil nga ito, may nangangamoy na naman na absuelto. Mukhang absuelto niya itong si BBM, mga kababayan, sa kanyang tax evasion case. Nangangamoy. Pero bago na natin pag-usapan yan, mga kababayan, wag nyo munang kalimutan i-like, share, subscribe itong mga videos na to. Ay nang sa ganun para naman napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Ito na po mga kababayan, pero pag-usapan na po natin itong si Boying Remulla, mga kababayan. Alright mga kababayan, itong si Attorney Rowena Guanzon. Meron na panawagan dito kay BBM, mga kababayan. Panayang pasyal na pasyal. Unahin muna sa itong utang niya na 203 billion na utang mo dito sa Republika ng Pilipinas na nanggaling ito na kailangan ibalik mo to para yung babalik ito sa pondo ng gobyerno. Ito 203 billion BBM ang kailangan bayaran at saka walang maniniwala sa'yo at magnanakaw ka pa rin kung talagang babayaran mo yan dahil nga ito nga gusto mong iwasan yung utang mong yan na kaya ito si Totoy Bibo Ombudsman Remulla panayang tanggol sa iyo at may gusto ka pang absueltuhin. Buti na lang at alerto yung mga taong bayan at nandyan din si Rowena, yung Guanzon at saka iba't ibang mga Pilipino na abogado dyan na nagmamasid dito dahil ito nangangamoy another bendalo na naman to, mga kababayan. Pakinggan ito, tignan natin to yung ibang alam mo mga kababayan, itong si Totoy Bibo Boying Remulla, nililito kasi tayo. Lahat na lang ng gusto nila itong mga mandarambong na to, gusto nila talaga tayong nililihis at akala nila hindi nanganak lang tayo kahapon, mga kababayan, na pwede nilang niloloko, pero hindi yung mangyari yan. Buti na lang mga kababayan at meron din tayong mga kababayang Pilipino na matatalino at mga nag-aral dito sa yung mga abogado na yan, Bells Duque, mga kababayan, na yung taxation law is pinakamahirap na subject sa law. Ngayon, nung narinig niya na sinabi ni Totoy Bibo Ombudsman Remulla na legal daw yung tax evasion, which is illegal yung tax evasion, mga kababayan. Ngayon sa inis niya, tinapon niya yung libro niya na baliktad na talaga yung sistema. Kung gano'n, huwag na tayo magbayad ng tax, mga kababayan, talaga kasi itong si Totoy Bibo, ginugulo niya tayo. Akala niya siya ang presidente or siya yung gumawa ng batas na basta-basta lang na maggagawa ng mga desisyon na hindi dapat na kailangan ikonsulta niya muna. Yan, tax evasion is illegal, bossing. And tax avoidance naman is legal. Alright? Ito, tignan natin yung pagkakaiba nito. Bossing Idol Remulla, baka ako pa yung magtuturo sa iyo. Hindi naman ako nag-aral ng abogado. Ito, titignan natin Ayan po, Bossing Totoy Bibo Remulla. Ito po yung tax evasion tsaka yung tax avoidance. Yung tax avoidance, Bossing, ginagamit ang mga legal na provision ng batas. Hindi ito pandaraya, kundi matalinong tax planning lang yan. Yung mga ina-avoid nila yung pagtaas ng tax, ginagawa nila ng paraan para mababa yung babayaran nila. Yan ang diskarte ang tawag dyan. Yung tax evasion naman, malinaw na intensyon na dayain ang gobyerno. Ito ay krimen dahil nilalabag yung batas sa pagbubuwis at nakakapagpahina ng pondo ng bayan. Katulad ng mga ginagawa ng mga katulad mong mga kawatan na ninakaw yung mga pondo ng bayan, yung mga tax natin. Ngayon na kailangan nang ibalik yan. Yan ang dapat pagtuunan mo ng pansin, yung mga tax na ninakaw ng mga kawatan. Okay Yan, tax evasion is illegal po, bossing. Illegal na paraan para umuiwas sa pagbabayad ng buwis na may intensyon na linlangin yung pamahalaan. Kadalasan ginagawa sa pamamagitan ng pagtatago ng kita, falsified documents o ghost companies. Yan yung mga para ayaw nila magbayad ng buwis, yung mga malalaking kumpanya na yan. Ngayon, yan yung amo mo. Ngayon, gusto mong planong absueltuin sa tax evasion na yan. Nangangamoy bendalo yung mga ginagawa mo, Totoy Bibo, dapat sa'yo, ang una mong kasuhan yung mga nasasakdal na yan, sila Congressman Romualdez
at saka yan sila Saldico, dahil yan yung mga yan kailangan na nilang ibalik yung pera na ninakaw nila, ha? Tsaka huwag ka munang ano-ano yung mga kung sino-sino yung iniimbestigahan mo na which is lumalayo naman dito sa katotohanan. Dito ko na lang muna sa may katotohanan. Unahin mo muna yung mga DPWH sa flood scam, yung mga ghost project na pinagnanakaw nila, ha? Alright. Dik na po tayo guys dito kay dun sa isang abogado na panonorin natin sa video na to, yung regarding about dito rin sa mga corruption dito sa bansa na to. Kamakailan lamang ay bumulaga sa Pilipinas itong nakakahiyang balita na ito na galing sa ombudsman na di umano ay gusto daw ni Boying Remulla na sulatan si Tito Soto, Senate President, at gusto daw niya ipatanggal itong si Senator Joel Villanueva alinsunod sa naging utos ng ombudsman noong 2017. Ang nakakahiya dito ay buong pagyayabang na ginagawa ito ni Remulla, gayong noong pa palang 2019 ay meron ng desisyon ang ombudsman na dinidismiss na yung reklamo na yan laban kay Boying Remulla. At nung nabisto siya na hindi niya alam ito, ay nagpalusot siya ngayon na it was a secret decision daw. And to further his lie, yung kasinungalingan na ito, ay gusto niya na kunyari ay i-challenge siya pa ito all the way to the Supreme Court. I mean, lahat naman ng abogado alam ito lang, na imposible yung sinasabi. Nagmumukhang kengkoy lang, no, attorney? Itong si Totoy Vibo Remulla, banat kasi ng banat eh. Yung tira borombong na tinatawag dyan, hindi nag-iisip, babanat na lang ng babanat. Ni Boying Remulla na may secret decision na ganyan, kasi lahat ng partido doon sa kaso, pati nagre-reklamo, ay siguradong padadala ng kopya ng ombudsman, at yung records ng kaso na to ay pinapasok sa system ng ombudsman. Kaya kung hindi mo yan nalaman, ay dalawang bagay lang po yan: hindi mo yan inalam o talagang wala kang kalam-alam sa kung anong nangyayari sa departamento. Well, yung mga pronouncements yung mga sumusunod, ano? Attorney, nagulat nga daw si Totoy Vibo nung nalaman niya na na-absuelto na yung tapos na yung kaso ni Senator Joel Villanueva. Nagulat daw siya eh. Nagmukhang na lang eh. Kaya parang na lang na ibang di-disregard niya na lang na binawi ulit yung pag-ano niya dito kay Senator Tuta Soto, yung sulat na i-dismiss na dismissal order ni Senator Villanueva. Ay nakakabahala at nakakabigla. Isa na dyan yung kanyang mga pronouncement na kakausapin na daw niya ang Sandigan Bayan para discussin na nila yung tungkol sa forfeiture ng assets ng mga irereklamo ng mga congressman or kung sino man na irereklamo nila. At saka yung mga seizure, yung freezing ng assets, ito na daw ang kanilang mga gagawin. Eh bakit mo gagawin yan? Eh hindi ka pa nga nakapag-file ng kaso. The Sandigan Bayan is supposed to be an independent judge. At hindi sila dapat nakikinig sa kahit na kaninong partido. Lalo na sa prosecution. Kasi anumang desisyon na igagawad ng Sandigan Bayan, kung lalabas dito na bago inilabas ang desisyon na yan, ay ikaw ay nakipag-usap na sa kanila, that decision will be tainted with bias. At kapag i-convict man kung sino man ang mga tao na ito, i-convict man sila ng Sandigan Bayan, pag dumating ito sa Korte Suprema, sigurado po tayo na yan ay ibabasura ng Korte Suprema, because that will be a violation of the right of the accused to due process. Because the judge will no longer be impartial dahil kinausap mo na. So we don't know if Remulla knows exactly what he's doing or he's totally ignorant of what he's supposed to do. Hello, attorney. Pagpasensyaan mo na yung bayan yan si Totoy Vibo, attorney. Sobrang stress na kasi yan kay BBM kasi nga may utang na loob yan kay BBM. Kailangan gawin niya, kailangan niyang pagtanggol, absuelto. Kailangan niyang protektahan tong si BBM dahil dahil kung hindi, tatanggalin po siya sa pwesto. Yan po yung pressure sa kanya, kaya ganyan po siya. Hindi minsan hindi niya na naiisip yung kanyang ginagawa bago niya gawin yung bagay na yun banat na lang siya ng banat bago niya isipin. Hindi niya na
iniisip talaga. Bago niya gawin yun, wala na sa kaisipan niya dahil nga sa sobrang pressure niya na dito kay BBM dahil takot siyang matanggal sa pwesto dahil nga may utang na loob siya. Yun po yung nangyari dito kay Ombudsman Remulla, mga kababayan. He's doing, it's bad for the Republic kasi maapektuhan yung ating pag-recover ng mga ill-gotten wealth or yung mga assets na yan, yung mga ninakaw na yan na pera sa ating pamahalaan. Kung alam naman niya yung kanyang ginagawa at deliberately ay ginagawa niya ito, mas masama din po yan. Because ang implikasyon niyan ay ngayon pa lamang gumagawa na sila ng hakbang so that the case will be compromised. At they're making sure that magsampa man sila ng kaso in the future, it will be defeated. So sino ang nakinabang dyan? Definitely hindi ang Republika, kundi yung mga magnanakaw nakakasuhan dahil hindi sila ultimately mananagot dahil puro depekto nga yung kaso na isasampa. Si Boying Remulla lamang po siguro ang ombudsman na araw-araw ay nakikita natin sa TV na panay press conference. Hindi naman trabaho iyan ng ombudsman na mag-press conference, ano? At kumikilos siya na para bang siya ay still part of the executive department. Kaya inuutusan niya yung ICI at nung nasunog dun sa DPWH, inuutusan daw niya yung Bureau of Fire Protection, yung PNP na mag-imbestiga, alamin kung sino ang may kagagawa ng sunog. Totoy Bibo, Ombudsman Remulla. Hindi raw trabaho ng ombudsman yan, yung laging nagpapapreskon. Nako po, ikaw lang po yung laging nagpapapreskon daw na ombudsman na nakita nila. Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo, kaibigan? Nagiging ano ka na, wild ka na, nagiging sobra ka na, yung nagiging ano ka na, nahuhulol ka na dito sa pinagsasabi mo na talagang talamak na yung pagandoloko nyo dito sa mga kapwa nating mga Pilipino. Na panay ang taol ng taol mo dito sa social media, panay ang taol mo, may halatadong may pinagtatakpan kayo, halatadong bias kayo, kayong mga nasa BBM administration. Kahit na kung anong gawin ninyo, hindi na yung may babalik yung tiwala ng mga taong bayan. At saka pinaka-the best na lang, huwag nyo nang pahirapan yung sarili ninyo. Pag-resign na kayo. Para tong dumating na next year na malapit na, 2 buwan na lang, maiba na yung administration. Huwag nyo na hintayin na papasok yung 2026 dahil ano po yan, di magandang pangitain po yan. Dapat by the end of this year, kailangan nyo nang bumaba dahil hanggat hindi nyo na ma-resolve yung mga kaso na yan. Sobra, mission impossible yung pinagagawa ninyo. Diyos ko, anak ng tokwa. Kasalukuyang administrasyon betrays them. Noong pa man, sinabi ko na sa inyo na itong ginagawa nito, yung pag-appoint kay Remulla, yung investigasyon sa Senado, yung pagpihit ng mga investigasyon from the congressman at saka dito sa mga contractor patungo sa mga senador, ay merong other purpose. At ako, ang sa pantaha ko noon, parang ang nangyayari, ipinipihit nila yung investigasyon laban dito sa mga senador na perceived to be kampi kay Sara Duterte kasi ang plano nila dyan sa 2026 uulitin nila yung impeachment at kung mababawasan mo yung mga senador na kumakampi kay Sara Duterte, may posibilidad na ma-impeach nila si Sara. At its current composition and number, 9 senators in favor of Sara Duterte, means that the impeachment is already defeated. O bakit naglalakas ang loob ngayon si Trillanes na uulitin daw nila yung pagsasampa ng impeachment sa 2026. Well, probably it's because they believe na posibleng by 2026, they have removed enough number of senators or some senators will already switch side na makukuha na nila yung bilang na kinakailangan nila, which is 2/3 of the Senate, para tanggalin si Sara Duterte. The ultimate objective here is to remove Sara Duterte by virtue of an impeachment, to disqualify her from running for president. Definitely, there is no way that any of the presidential candidates today can win against Sara Duterte. Wala po, kahit nasa oposisyon, sa pink, sa dilaw, sa pula, pag samasamahin nyo na, wala talaga na kandidato who can statistically win against Sara Duterte at this time.
Kaya ang option lang nila dyan is to Impeachment. remove Sara Duterte from the election. And how does it benefit the Filipino people? It benefits us none. Wala pong nagiging tulong ito sa atin. As a matter of fact, lalong humihirap ang ating bansa dahil puro pamumulitika ang nangyayari sa atin. Ang ating gobyerno for the past 3.5 years has done nothing to improve the economy, tourism, import, export. We are being sustained by the OFW remittances. Yan ang pinakamalaking pinagbumulan ng dolyar natin sa kasalukuyan. At walang mga major legislation or policy na pinapasa pating Kongreso. Ang pinag-aabalahan ng Kongreso ngayon, ito lamang budget. At pag naipasa na nila yung budget, parang tuwan-tuwa na sila. Wala nang ibang mga important pieces of legislation ay pinapasa sa kasalukuyan. Ang ombudsman sa kasalukuyan na meron tayo, I don't think is doing his job properly. I think he is just being made as part of the propaganda machine to support this administration. Ang kilos niya, yung kanyang galaw, ay hindi pang ombudsman. Ito ay parang propaganda machine for the administration at the moment. O mga kababayan, narinig nyo itong si Attorney Mike Operario na sinabi niya na itong si Ombudsman na Totoy Vivo Remulla hindi niya alam, hindi niya ginagampanan yung kanyang trabahong ombudsman as a ombudsman. Yung ginagawa niya wag ho tayong maniniwala dahil hindi malayo sa trabaho ng ombudsman yung ginagawa niya. Ang ginagawa niya lang ho neto yung mambudol ng tao, yung manlinlang ng tao, yung manlihis. Nililihis nila tayo kaya wag ho tayong maniniwala dito. Kaya Ombudsman na Totoy Vivo Remulla yung ito nga nabisto na natin yung mga plano nila, yung mga kawatan at saka yung mga kakutsaba nila na itong may pinaplano sila na itong si Vice President Sara Duterte na ipa-impeach para naman pag na-impeach po yan hindi na siya makakatakbo as a president. Yun ang mga game plan ng mga kawatan. So kahit anong gawin nila, kahit paghalu-haluin mo yung mga itlog, pula, puti, dilaw, talagang si Sara Duterte pa rin yung magiging mananalong presidente. Kaya yung mga kawatan na yan, yung mga magnanakaw na yan, ginagawa nila lahat para itong si Sara Duterte hindi makatakbo ng pagiging presidente. Dahil pag nanalo si Sara, naku po, magsisitakbuhan na yan, yung mga minions na yan, yung mga kawatan na yan, di na nila alam kung saan sila pupunta. Baka nga hindi pa matapos yung mga election na yan. Pag alam na nilang si Sarang manalo, bigla magsialisa na yan, magsitago na yan. Baka nga kung ngayon, dapat unahan nyo na yan, mga kababayan, yung mga passport nila bago ipa-hold nyo na yan o baka magsilaya sigurado yung mga yan. Ako po mga kababayan, kaya ito po mga kababayan, bumoto ho tayo ng vote wisely kung tawagin. Sa susunod na election, iboto natin yung mga karapat-dapat. Huwag ho tayo magpapaniwala dito sa mga kawatan na to. Kasi ang kawawa dito, yung bansa natin nagsasuffer. So hanggang dito na lang ho muna tayo mga kababayan ha. Maraming salamat po sa inyong panonood. Pero huwag niyong kalimutan i-share, like, subscribe. Sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po. News that matters. God bless.